So guys, for today's video, ang topic natin is paano makasurvive sa masalimuot na moment ng buhay natin. Hi guys, this is your Lady Boss Builder Jessica. Once again, welcome back to my channel kung saan ang life, mindset at wisdom ang bida. Okay. So, disclaimer lang ulit. Yung mga sinasabi ko dito, based lang sa aking mga experiences. So, let's dive in. Number 1. Para sa akin, napaka-importante na para mag-survive ka sa mga dark moments ng life mo is kailangan i-reassess mo yung relationship mo with God. Bakit? Katulad nung mga pinagdaanan ko before, no? Hindi kasi ako pala simba. I mean, importante na nakakarinig tayo ng aral ng Diyos. Pero ang pinaka-importante sa lahat is yung relationship mo sa Kanya. Yes, before, naniniwala ako na merong God, na meron si God, na meron tayong creator, pero yung relationship ko sa kanya is hindi ganun katatag, hindi ganun kaayos. Alam ko lang, aware lang ako na nandyan siya, and nagpe-pray din ako pag humihingi ako ng tulong, ganyan, or nagpapasalamat din ako. Pero masasabi ko na yung relationship ko sa kanya ngayon is mas matatag compared dati. Maraming bagay sa mundo na hindi natin ma-explain, 'di ba? Basta para sa akin, alam ko na meron tayong creator. And every time na dumadaan ako sa mga rough na moment, nakasanayan ko na na siya muna yung lalapitan ko. Kasi parang ang mga tao kasi marami tayong kanya-kanyang opinion, and we have to respect that, 'di ba? Pero hindi lahat ng mga opinions makakabuti sa kung ano man yung pinagdadaanan mo sa time na yun. So, sa tingin ko, walang ibang makakaintindi sa'yo kung hindi ang Diyos nasa taas. Sa case ko, every time na meron akong pinagdadaanan is nakikipag-usap talaga ako sa Kanya. Although wala akong nakukuhang sagot, I mean, parang ganito, yung may maririnig kang boses. Although wala akong naririnig na boses, meron ako na kikitang result. Okay? Alam nyo yan sa sarili mo. Alam mo yan sa sarili mo, and alam natin sa sarili natin na maraming times, maraming moment na hindi man tayo nakakausap physically, pero alam natin na meron siyang binibigay sa atin na help. Okay, so para sa akin, number 1 yun na dapat ma-build mo para makapag-survive ka sa pinakamasalimuot na araw ng buhay mo. Kasi meron yung mga times na hindi tayo maiintindihan ng kapwa natin tao, pero alam natin na si God, na ang Diyos, kahit na hindi sa atin nagpapakita physically, mararamdaman mo yun na nandyan siya at kino-comfort ka niya sa days na mga talagang kailangan mo siya. Okay. Magkakaiba kasi tayong mga tao kung itong bagay na to, it works for you, then okay. Pero kung hindi naman, okay rin lang. Ito lang yung sinasabi ko para sa akin. Kung ano man yung mga nangyari sa akin before. Nakakatulong talaga sa akin kapag nakikipag-usap ako sa kanya. Kasi unang-una, walang magja-judge sa'yo. Hindi kanya i-judge. Siyempre, hindi kanya i-judge kasi unang-una wala ka naman naririnig na voice. Unlike pag mga tao, may mga times na pwede kang i-judge
or may mga sasabihin sila. Si God, nag-work siya sa'yo sa buhay mo in a mysterious way. Kuha ka na lang ng result sa kung ano man yung sinabi mo sa kanya na problema mo. Meron din naman yung mga times na walang result. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya nakikinig sa'yo. Kumbaga, kailangan mo lang siguro i-assess yung situation or yung moment na yun, kung ano yung gusto niya pang ituro sa'yo. Bakit hindi siya nagbibigay ng result? And katulad ng nasabi ko before, 'di ba? Kung naglilin ka lagi towards positivity, yun yung ina-attract mo, yun yung darating sa'yo. Pero kung naiisip mo na, kaya nangyayari sa akin to kasi pinaparusahan mo ko, sinong nahihirapan nun? Ikaw rin lang. And hindi niya naman yung sinasabi sa'yo. Ikaw lang nag-iisip nun. So maganda kung aalisin mo yun sa isip mo. And palitan mo na lang ng kaya nangyayari to kasi merong gustong ituro sa akin ng Diyos na kailangan kong makita. And di ba nga, tulad ng sabi ko before, you have to see the beauty or the positivity in every situation para matabunan or ma-overcome nun yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo. So, number 2, second, ano yung second na meron ka para makapag-survive ka sa masalimuot na times ng buhay mo? Itong sinasabi ko na masalimuot, in general, pwede sa love life, pwede sa business, sa relationship, kahit ano. Napaka-importante na meron kang faith din and trust sa sarili mo. Kailangan meron kang tiwala sa sarili mo. Kailangan magtiwala tayo sa sarili natin na kung ano man yung ginagawa natin is makakabuti sa atin. Kailangan natin yung tignan. Kailangan din nating katulad nito, pag meron kang, let's say sa pagnenegosyo, kung naiisip mo na hindi mo kaya, talagang walang mangyayari. Unang-una, hindi mo na uumpisahan. Let's say, inumpisahan mo, tapos nag-fail ka. Ang gagawin mo, magkukwit ka na lang. Kasi nga, naiisip mo hindi mo kaya. Kumbaga, hindi ka nagtitiwala rin sa process na later on, magiging okay din and na kayang-kaya mong gawin kung ano man yung gusto mong gawin and yung dapat mong gawin. Kung wala ka kasing tiwala sa sarili mo and lagi ka na lang napanghihinaan ng loob, wala namang ibang tutulong din sa'yo kundi sarili mo. Hindi ka mag-move forward kung ganun lagi yung attitude mo towards sa kung ano man yung nararanasan mo. So, might as well, di ba? Magtiwala ka na lang sa kakayanan mo. And sabihin mo lagi yung affirmation na kahit na iba yung nakikita mo sa paligid, pansamantala, doon papasok yung faith. Faith mo kay God and yung faith mo sa sarili mo na kayang-kaya mong lampasan kung ano man yung pinagdadaanan mo at that moment. Third, importante na meron kang support group. Bakit? Malaki ang role ng support group sa buhay natin. Like family. Family, pwedeng friends. Kahit sino pa yan na sumusuporta sa'yo. Kasi, actually, ang support group para sa akin is a gift. A gift from God. Galing sa Diyos. Kumbaga, isa yun sa tulong na binibigay niya sa atin ang magkaroon tayo ng support group. Okay? Kasi, ang support group, sila yung pwedeng makatulong sa atin emotionally, physically, mentally, and financially. So, parang ako, sobrang grateful ko na antatag, na meron akong support group. Number 1 ang mga support group ko is number 1 yung family ko.
Tapos pati yung mga ibang loved ones ko. Kasi natutulungan nila ako physically, lalo na pag kailangan ko sila emotionally, kapag meron ako mga nararanasan, tapos pinapalakas nila yung loob ko. Financially, kailangan ko ng tulong financial, andyan sila lagi para tulungan ako. May mga times, syempre, na kailangan nilang unahin din yung sarili nila. Okay? Pero alam nila kung kailan ka nila tutulungan. So, yun, malaking bagay yun para malampasan mo kung ano man yung pinagdadaanan mo. Okay? Lastly, para sa akin, napaka-importante na meron kang faith. Faith na kung ano man yung goal mo sa buhay is mararating mo. Faith na andyan lagi si God para tulungan ka, para mag-provide. Faith na kahit ano pang mangyari, yung support group mo ay lagi kang susuportahan. Faith na ikaw mismo, ikaw sa sarili mo, kaya mong ma-overcome kung ano man yung pinagdadaanan mo and kaya mong tapusin kung ano yung man yung inumpisahan mo. Napaka-importante yun sa lahat. I mean, lahat importante. Pero, itong faith na to, kasi kung wala ka nito, hindi ka na mag-move forward. Kasi, ang lagi mo nung i-feed sa sarili mo is negativity. So, yun lang guys. Again, I hope meron kayong value na nakuha sa video na to. And kung meron man, please don't forget to like, share, and subscribe. Also, click the notification bell button para lagi kang updated sa mga video uploads ko. Okay? Thank you again for watching and see you again sa susunod ko na video. Bye-bye!